Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Isang pagpupugay para sa sambayanang Pilipino, sa mga kapwa natin OFW around the globes. So, salamat mga idol sa nag-subscribe sa atin, and shout out sa lahat ng mga nanonood. Naway lagi kayong pagpalain ng poong may kapal sa lahat ng oras at panahon sa inyong mga kabutihan. So ngayong araw mga idol, sa ating vlog, pag-uusapan natin kung saan nagpalabas na ng o kumbaga approve na yung warrant, yung subpoena mga idol, para iharap ang butihing pastor na si Apollo Kibuloy sa Kongreso at sa Senado. So ito, nag-uunahan mga idol ang dalawang institusyon na maiharap sa taong bayan ang pastor na si Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. So bakit nag-uunahan mga idol ang dalawang institusyon ng ating gobyerno, na kung saan nagiging trial by publicity ang kanilang ginagawa? So it is sad to the Filipino people mga idol, sapagkat napakarami ng problema sa ating bayan. May mga problema sa ating bayan na dapat unahin at solusyonan, kung saan ang taong bayan ay nagdarahop sa mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng maayos na programa ng ating gobyerno, na kung saan kaliwat kanan ang ginagawang pagbiyahe ng isang presidente na may budget na 1.408 billion. So 1.4 billion, isang napakalaking budget mga idol. Pero ang ating gobyerno parang walang magandang tinatahak para sa ating mga kababayan na nagdarahop. Pero ang inuuna pa ng ating mga congressman at itong isang senador, pinag-aaksayahan itong si Pastor Kibuloy, para i-divert ang nangyayaring sa ating bansa, lalo na ang problema sa mataas na inflation, mataas na singil ng kuryente, yung tinatawag na basic services ay nawawala sa ating mga kababayan. And ito na nga mga idol, inaprubahan na ng Senado na anytime pwede nang hulihin si Pastor Apollo Kibuloy. And ito ang nakakalungkot mga idol, na kung saan ayon sa pulis ng Davao City mga idol, Police Brigadier General Aldin B. Dilbo, ayon kay Police Brigadier General Aldin Dilbo ng Davao, anytime ay makikipag-cooperate sila para huliin ang pastor na nakabase dyan sa Davao City mga idol, just in case na humingi ng tulong ang Senate Sergeant at Arms. So ito yung nakakalungkot sa hanay ng ating mga kababayan, sapagkat inuuna nila ang political agenda ng isang Romualdez. Kakutsaba siyempre ang Marcos mga idol. Ito na ang dahan-dahang pagpilay sa Duterte, sapagkat ito na mga idol, sinulong na ni Franz Castro, na kung saan ayon sa kanya, nanawagan si Franz Castro mga idol, isang makabayan sulon itong si Franz Castro, o party list representative, para hilingin sa Ombudsman, sa Office of the Ombudsman, na ilabas ang Statement of Asset and Liabilities and Network ni former President Rodrigo Roa Duterte, sapagkat siya ay ang itinalaga bilang caretaker ng QOGC
ng Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. So bakit nagkakaganito yung takbo ng usapan? Ganito yan mga idol. Pag-usapan natin ng maayos. Ito yung gobyerno natin dahil sa pagnanais ng isang speaker na sumunod na maging presidente ng sambayanang Pilipino, just in case na hindi magtagumpay ang kanilang People's Initiative, ang kanilang binabalangkas na pag-amyenda sa saligang batas upang magkaroon ng diversion ang ating gobyerno from presidential to federal system. Kasi nga pag nagalaw ang saligang batas, nabalangkas nila yan kung saan nagtatago sila sa shadow ng tinatawag na economic provision, which yun ang kanilang pinagtataguan. Sasabihin nila na babaguhin ang ilang provision sa saligang batas sa parte ng economic provision, but it is only a premonition para pumayag ang taong bayan na pumirma sa People's Initiative, na kung saan humantong sa masaklap na sistema, sapagkat walang inisyatibo na nangyari kundi political initiative ng mga congressman na nagnanais na maging poderoso sa mga susunod na panahon, just in case na magtagumpay na maamyendahan ang saligang batas. Ngayon, ito ang system niyan mga idol. Alam natin na nagkaroon ng sabuatan ang Kamara between dito sa tatlong maingay sa Kongreso, itong Makabayan Black na si Raul Manuel, Franz Castro, at itong si Castro at Arlen Brosas. So yan mga idol, yung ating nakikita ngayon na pakikisabuatan ng Kamara upang guluhin ang magiging kalaban ng administration candidate na si Martin Romualdez sa pagka-presidente this coming national election sa 2028. So ngayon pa lang mga idol, pinipilay nila. So una nang ginulo nila yung matatag na kongregasyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At this moment mga idol, mayroon ng kautusan na hulihin itong si Pastor Apollo C. Quiboloy para papanagutin sa ginagawang trial by publicity ni Risa Hontiveros kasama ang Kongreso. Well, sa part ni Pastor Apollo C. Quiboloy mga idol, kung ako ba sa part ko, na ako yung nasa tayo sa kanya, hindi ako arap sa alinman sa sangay ng Kongreso, sa sangay ng Senado, sapagkat dito mga idol, nawawalan ng karapatan ang isang individual na magsalita ng malaya upang ihayag ang kanyang tunay na saloobin, sapagkat mayroong tinatawag na yes or no. Mayroon ka lang sasabihin na yes or no. Yes, no. Yan lang ang pamimilian mo. So that the Pastor Quiboloy mga idol ay naninindigan na sa Korte Suprema siya haharap, sapagkat doon ay maipagtatanggol niya ang kanyang ang kanyang sarili kung sakaling siya man ay lumabag sa batas, ay malinaw na mapapatunayan ng hukuman na walang bahid ng pag-aalinlangan. So dito pa lang sa mga pronouncement ng trial ni Risa Hontiveros, lumalabas na hinatulan na siya ng naturang chairman ng ginagawang pag-imbestiga sa mga aligasyon anya ng violation na nakomit ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Andyan yung child abuse, rape, and human trafficking, and other accusation na walang malinaw na basihan. Well,
hindi tayo pwedeng magsabi na walang malinaw na basihan unless otherwise that the competent court magkaroon ng tinatawag na pre-trial at pag magsampa sila ng yung kanilang investigasyon ay maisampa. Ito kasing mga congressman natin, mga senador, ginagawa na lang na laruan ang kanilang institusyon para gipitin ang isang tao, which is hindi naman nararapat, sapagkat ang trabaho nila, mga idol, ay pagandahin ang sistema ng ating gobyerno, gumawa ng batas, hindi para mag-usig, sapagkat mayroon tayong maayos na tinatawag na judicial system. Yan ang nangyayari. So dito, mga idol, hiniling ni Arlene, hiniling ni Franz Castro, hindi si Arlene, mga idol, hiniling ni Franz Castro sa ombudsman, hihilingin ni Franz Castro sa ombudsman na ipakita ang salin ng former President Rodrigo Roa Duterte, sapagkat siya ang itinalagang caretaker ng ari-arian ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayan na, sabi nga, konektado na, mga idol. Well, ang kawawa dito, mga idol, ang taong bayan. Ang kawawa dito ang taong bayan. Sa ganitong sistema ng gobyerno, nakikipagsabuatan ang isang mataas na opisyal dito sa mga bugok na congressman. Ako, sa parte ko lang, mga idol, hindi ko atim na tawagin congressman yung mga party list hanggat wala silang naipakikita sa taong bayan na mayroon silang silbi bilang isang party list. Sapagkat ang kinakagalit ko lang dito, mga idol, yung pirang sinasahod nila bilang congressman, saan napupunta? Yung mga party list na yan, mga idol, iilan lang yung gumagawa ng matino. Iilan lang yung gumagawa ng matino. Karamihan dyan, nagtatago lang sa kanilang mga pantalon, sa kanilang mga kasuotan para kumita. Hinuhut-hut pa nila yung pera ng taong bayan para kailangan pa nating pasahurin yung mga congressman na yan ng mga party list na hindi natin alam kung ano naman ang nagagawa sa taong bayan. Ang tunay na congressman, mga idol, na elected as a representative ng kanilang distrito, yun talaga ang kinikilala kong congressman na talagang magtatrabaho para sa taong bayan. Hindi yung mga party list na yan. My God, magkano ba yung natatangay? Magkano ba yung pinasasahod ng taong bayan mula sa buwis para lang sa mga party list na nakapasok sa kongreso, pero wala namang nagagawa para sa taong bayan, mga idol? Ngayon, ang nakikita ko parang nagiging kasangkapan na lang sila ng mga opisyal sa kongreso na may mga mataas na pangarap na magkaroon ng posisyon, sa mataas na posisyon sa mga susunod na eleksyon. Ito yung nakakalungkot, mga idol. Unti-unti nilang dudurugin ang Duterte para wala na silang makakalaban sa 2028 election. So ito yung nakakalungkot, mga idol. Ngayon pa lang, binigyan sila ng pagkakataon na magsilbi sa taong bayan. Ano ba yung kanilang mga nagawa? Itong mga nagnanais na ito. At itong binoto nating presidente, si Marcos, ano ba ang nagawa niya? Ano bang nagawa niya? Halos pinabayaan niya ang ating gobyerno sa kasalukuyan. Ngayon, itong sabi ko nga sa previous vlog ko, isa kang tanga, Marcos, pag bininta mo ang Manila International Airport o Ninoy International Airport, sapagkat iilan na lang yung ating tinatawag na GOCC, Government Owned Corporation, na pag-aari ng gobyerno na nakakatulong para magka-create tayo ng mas mataas na pera na papasok sa ating gobyerno. So ngayon nabawasan na naman, mga idol, nabawasan na naman dahil doon sa tinatawag na propaganda. May ipis, may surot, may daga. Alam na ng taong bayan, kaya pinalabas yun sa media
Nagkaroon pa ng tinatawag na sensational media presentation. Alam na ng taong bayan ang plano mo na talagang gusto mong i-privatize ang Manila International Airport dahil kulang pa ba? Ha? Kulang pa ba yung nakukurakot nyo sa gobyerno ngayon? Ha? Ngayon, talagang alam na ng taong bayan, na kayong pamilya ay hindi maaalis sa taong bayan, na kayong mga pamilya ay magnanakaw at mangungurakot. Oh. Ito yung problema ngayon. Binigyan na kayo ng pagkakataon, linisin ang inyong pangalan, pagandahin ang serbisyo sapagkat mayroon ng pagkakataon, maganda yung pinalitan mong presidente. Dapat pinagpatuloy mo yung mga programang kailangan ng taong bayan, yung basic services. Kailangan pinaganda mo yung sistema ng transportation. Kailangan sinundan mo yung war on drugs. Hindi yung ngayon drug, ano bang matawag sa Pilipinas ngayon? Glorification of drugs sa bansang Pilipinas because of Marcos administration. Rampante yung corruption, yung smuggling sa bansa. Ano ba to? Ano pa tong nangyayari sa bansang tinubuan natin? Ngayon, ito yung nakikita natin sapagkat suportado ng MNLF. Itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isang problema ito ng Marcos administration. Just in case, isang problema ito na nakikita ko sa mga darating na araw. Pag kinanlong na ng MNLF itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, doon tayo Maraming salamat mga idol. At lagi nating tatandaan na tayo'y mga Pilipino. Mahalin natin ang ating sariling bayan. Ipagtanggol natin kung kinakailangan. At tayo'y magkaisa sa isang tinig para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat. Please subscribe to my channel, EPC Vloggers. And God bless mga idol. And shout out na lang sa mga nanonood sa ating YouTube. Maraming salamat.